mga panindigan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Recap lang po, living out your belief. So everyday apply natin yung pananampalataya natin. Hindi dahil nag-attend ka ng linggo, Monday mo lang siya i-apply. So kailangan everyday po siya. Standing firm in the face of adversity, na kahit na anumang pagsubok na pagdadaanan natin, nandun pa rin yung faith natin sa Panginoon. At huwag nating hayaan na ang dyablo ay kunin yan sa'yo. Kasi sa'yo yan. Binigay yan ng Lord sa'yo. Hindi sa kaaway. Kasi ang gagawin lang ng kaaway, tatapon lang niya yan eh. Hindi naman niya gagamitin kasi wala siyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo may mga pananampalataya, dapat natin, na kahit na anumang pagsubok yung pagdaanan natin, nandun pa rin yung faith natin. Na kahit na ganong kaliit na buto na mustasa, nandun pa rin yung faith natin sa Panginoon. Pangatlo, being a witness. So, i-share po natin yung faith po natin. Huwag nating hayaan na para sa iyo lang yung faith na yon. Kaya ka nga lalago para ma-share mo sa iba. So, ito, strengthen your faith through Bible study, prayer, and fellowship with other believers. So, lagi po nating tandaan yung Mateo chapter 17, verse 20. Kung lagi mo siyang nababanggit, lagi mong naaalala na pwede mong sabihin sa bundok na yan, lumipat ka, lilipat siya. So, tandaan po natin yung faith natin sa Panginoon, ano man yung i-declare natin, ano man yung sabihin natin, gagawin ng Panginoon. Ano man yung hingin natin sa Kanya, ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano man yung uri na karamdaman meron tayo, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan natin ng buhay, 360, iikutin ng Panginoon yan. Kung nasa baba ka, itataas ka ng Panginoon, basta maging humble ka lang. Patuloy. Huwag po nating hayaan na kunin sa atin yung para sa atin. Kaya binigay ng Diyos yung mga pangako niya para paniwalaan po natin. Hindi para sayangin natin or aksayahin natin. Na pag narinig natin, may mga pagsubok sa buhay natin, ay nakalimutan mo na yung promise ng Lord. Na ikaw ay papatnubayan niya sa lahat ng pagkakataon. Sabi mo, Lord, ang bigat-bigat naman na pinagdadaanan ko, hindi ko na kaya. Pero asa na yung faith mo? Sabi ng Lord, mawag ka sa akin, tutulungan kita. Tutulungan tayo ng Panginoon dahil alam niya na meron tayong pananampalataya. Tandaan po natin sila Abraham, si Jacob, sila ay kinaluguran ng Lord dahil sa kanilang pananampalataya. At yung faith po natin, siya din ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Di ba sabi sa kanta kanina, I wanna spend with you in eternity. So paano pa natin yon masasabi? Sa Panginoon, gusto kong mag-spend sa iyo sa eternity kung yung faith natin mas maliit pa sa buto ng mustasa. So, kailangan, palakihin natin to, palaguhin natin, binigay na sa atin yung faith na yun. Kaya, kailangan natin mag-exert din ng effort, gumawa ng action, para yung faith natin hindi lang manatiling maliit, kundi lumalago siya. Na kapag tinanim mo, nga yung buto ng mustasa, lumalago, nagiging puno siya. So, ganun din, na maging puno din nawa yung mga pananampalataya natin at yung puno na yon magbe-bear ng fruits. Ito yung fruits of the Holy Spirit. So, ito lamang po yung masishare ko ngayong